Happy Tuesday, bestie. Happy Tuesday and sa mga nanonood. Yes, Happy may nanonood Tuesday. na. Ilan kayo? 5? Yes, 10? 2 dyan, best friend ko pa. Kaya nga. Today is a special episode. Yes, very special Because episode. We're celebrating Hearts Day. Yes, Valentine's Day. What are you having? Share tayo. Share tayo sa order, diba? Ayoko. We're having... Red Ribbon. Anong ang tawag dito? This is their Valentine special cake. It's a red velvet cake. But yung Yes. petite version lang. Oh, para less food waste pag di naubos, 'di ba? It's shaped like a heart. So, wala. Ang cute lang. Very on theme. Today's Valentine episode. Would you like to start the conversation? Ikaw na. Kasi ikaw yung mas experienced when it comes Hindi ka to... ba nagmamahal? Nagmamahal naman, pero parang hindi ko kaya mag-open kasi alam mo na, medyo hindi tayo experience sa larangan ng pag-ibig. Well, on that note, I think it's very beautiful to start this conversation with telling how this Valentine's Day, we can celebrate not only the romantic type of love. There is a type of love which embodies siguro yung friendship, familial, and maybe yung mga platonic love din. I think it's worthy to celebrate that din. Yes, like in hindsight, Valentine's shouldn't have to be limited lang sa mga magjowa, mag-asawa. Bakit may kurot? Bakit Bitter. may bitterness? Bitter siya. May Sige nga, pa-side chika ka eye dyan. na Kuha ako dito. Sige. It's time na i-normalize hindi maging bitter sa Valentine's Day. O sige, simulan natin New Year's resolution natin. Huwag maging bitter kung single ka kasi there are million types of love. And hindi Magbigay ka lang ng 300,000 kung mayroong million tayo house. yan sa pagbabalik. This episode is going to be focusing on different kinds of love, sabi mo nga kanina. Is it really possible for two best friends or for two friends of the opposite sex na maging close and really just best friends na platonic lang, like Platonic lang, wala talagang no mali malice siya. at all? Does it happen? What do you think? Oo. Parang friendship is platonic love itself. Mm-mm. 'Di ba? When you are friends with someone, you love them. Di ka naman makikipagkaibigan sa tao na hindi mo gusto or hindi mo love. Plastic ka ng tawag doon, be. Platonic love is evident sa friendship. Kasi meron akong narinig before na dinescribe nila yung difference between romantic love and platonic love sa kung paano mo siya maa-assess. If you are romantically in love sa isang tao, it will involve psychological attraction, emotional attraction, tsaka sexual attraction. Pag na-check mo yun lahat, parang kung may checklist ka, it may indicate na ay may mali siya. Kunyari, If one of those boxes are if one of empty. those, pag may hindi ka na-checkan doon, most probably, hindi ka romantically attracted sa tao Baka na yun. infatuated ka Oo, lang. baka Or infatuated. baka kabag lang. Oo, baka kabag lang to, be. So, rating muna bago mag-conclude ng mga bago mag-confess. Kasi, Oo. 'di ba? Ayun. So, back to your question. It's possible talaga. Pag opposite gender or opposite sex na naging magkaibigan, automatically ba kailangan meron talagang agad malis na parang type ni si ganito, crush ni ganito si ganyan kaya sila mag-friends. Parang di naman. Alam mo, I feel like Diba? Parang tayo kasi as a society, inangkin ko, diba? As part of society, bakit? May pagkauhaw kasi sa love team yung mga tao. Correct. Like every now and then gusto dapat meron lovebirds, dapat meron, partner ka dito, bagay ka dito, ganito, ganyan. So, but sige, not to be crazy, but there's a fun of it naman. Pero, it's not always that way. Two people on the opposite sex can be friends ng platonic lang. Yeah, and it's not for you to decide ang relasyon ng dalawang tao, 'di ba? Hindi para Oo. magdesisyon tayo sa nararamdaman ng bawat isa. Parang it's okay na siguro may mga ship kasi Oo. kay ganito, pero yung
talagang to force the idea na, ay, lagi sila magkasama, siguro sila na. Yung mga ganon, hindi porket Hindi ba pwede magkapit-bahay lang Oo, sila? hindi ba pwede magkapatid? Ikaw, you yourself, do you have platonic relationship with someone in the opposite sex? Oo, ikaw. Halos lahat ng male friends ko. For me, lalo ako Aquarius kasi ako. So, isang trait ng mga Aquarius kasi is hindi madaling mag-put down ng walls. So, pag nagkaroon ako ng friend, may it be same gender, same sex, or opposite man, lagi kitang kasama. Ibig sabihin, like ko yung vibe mo, I like your vibe, ganyan-ganyan. Pero it doesn't mean na romantically, bet din kita, girl. For me, evident siya sa akin na talagang hindi all the time na pag may opposite sex or opposite gender, may mali siya agad. Ikaw ba? Meron ako sigurong situation na I can share na parang one is platonic friendship works and the second one is platonic friendship could be impossible kung may una na hulog. So, something like that. So, yun yung mga kilig-kilig story like nung mga medyo bata na medyo close. And I feel like it's normal, most especially when you're growing up. Kasi you're trying to figure yourself out eh. You're trying to know how to read your feelings. You're trying to understand kung ano ba ito nararamdaman ko. Tapos nalilabel agad siya as, baka crush ko si ganito, kaya ganito yung nararamdaman And yung ko. mga tao around you, if tanongin mo sila or sabihin, what they would say to you is that automatically, ay, crush mo yan, ganyan-ganyan. So, ano yung nasa utak mo? Without knowing their credibility. Sa pagde-decide na, ay, hindi, crush mo na yan, kaya ganyan nararamdaman But mo. can you blame them? Kasi pare-pareho lang naman tayo na pinagdadaanan, di ba? Nang kinalakihan din na kung yung mga elders, ganun din ang So, yes, at times it happens and at times hindi. But for me, it's not really that big of a deal. Kasi if you love someone, then you love someone. If you don't, then you just simply don't. Hindi mo naman kailangan siyang i-over-analyze. Let's go to the second one. Familial type of love. Do you celebrate ang familial type of love during Valentine's? Parang ako I rarely do. Okay, Valentine's Day. Kung may magbigay ng chocolate sa amin, like outside of the house na parang friends or okay gets. Pero yung sa family, yung kami mismo magbibigay, hindi. Pero parang parang cute niyang gawin, lalo na kami sa pamilya ngayon, since wala na si daddy, lahat kami mga babae. Di ba nauso ngayon yung Galentine's? Yung Valentine's Day. Galentine's o Gals Night. Yeah. Parang Gals Night during Valentine's Day. Alam ko hindi lang siya exclusive for single women. Very prominent kasi ito sa US. Yung mga US side ng Instagram and TikTok ko siya nakikita. So, I don't know if sa Philippines, nanonormalize na rin siya. Ang cute kasi, di ba, ng concept na together ang girls, ganyan. Cocktail lang kayo dyan, ganyan. May motif kayo ng mga isusuot nyo ng araw na yun, mga ganun. Ikaw ba, ba sa family nyo yun? Not May traditions necessarily ba kayo? na Ganun. parang lumalabas para kumain. Kasi pag family, gano'n naman talaga usually yung kainan, diba? But I remember when I was younger, may mga times during Valentine's Day that uuwi ako galing school and may dala akong parang flowers na tinitinda sa labas ng school and I'd give it to my mom. Aww. So parang ganun, parang feeling ko in a way before pa lang, meron na talaga akong romantic heart. But in terms of familial talaga like, kasi when you say familial, not just yung parents siyempre yung brothers and sisters mo. Yeah. And we don't do that often. Familial love for me, mostly celebrated siya during Christmas and holiday season. So sabi nga nila, sa Korea, ang Christmas ay for the lovers. Sa Pilipinas, it's for the family. Kaya may culture shock daw yung ibang Koreans na parang, I didn't know that. yeah, may Pilipino pala, parang Pilipino sila na couple, tapos nagpunta sila ng Korea, tapos parang nagugulat daw sila kasi parang okay lang sa'yo na mag-date kayo ng jowa mo sa 25, di ba Christmas yun? Tapos parang sinasagot sa kanila, no, here in Korea, parang Christmas is for lovers. So makita mo talaga sa parang Valentine's pag December 24 to 25 sa Korea kasi ang daming mga nagde-date sa Would you love to spend some time soon in Korea during Christmas with your lover? Should you have any in the future? Kung kaya ng budget, ay! At kung kayo ng jowa. At kung may i-date, girl, dun muna tayo. So maghanap muna tayo ng i-date. Napaisip tuloy. Parang, I'm thinking of spending siguro sometime soon in Korea. Parang that would be nice. Winter ba sa kanila nun? Parang Oo, romantic may snow, oo. Kasi sa Korea din, parang masyado nilang tinatay yung winter season sa talaga, sa mga romance eme. Parang ang daming nagko-confess sa kanila ng love during the first day of snow.
Oh! Very normal yon sa mga k-drama ko to na napupulot eh. Like, for example, sa Reply 1988, parang may isang main character doon na conflicted siya kung ano na ba siya, kung magko-confess siya doon sa isang another main character. Okay. Tapos parang hinintay niya lang na cue. First Day of Snow. Kasi parang romantic sa kanila yun na parang, parang winter ulit, parang ang sarap naman na may kayakap, ganyan. So parang yung instincts ba na parang, gusto ko ng jowa, parang na-awaken during winter. So parang ayun yung maganda, may parang mataas siguro yung success rate, ganyan, na magkakajowa kapag sa winter ka nag-confess. So, ganun. Fun fact lang, sa Pilipinas, tag-ulan at tag-araw lang meron sa atin. So pag tag-ulan, kailan ka magko-confess? Tag-ulan at pag tag-araw. tag-ulan, feeling ko kasi malamig. Pag tag-araw, uhaw ka. Pag tag-ulan, binabaha. So, kailan? Kaya ang daming single pala dito. Yes, sa third world country, ang hirap magka-love life. Sige, since nandun na tayo sa part na yun, how about romantic love? Let's talk about siguro yung love languages. What are your love languages? Kasi 'di ba iba daw yung love language na gusto mong ma-receive and love language na binibigay mo sa loved ones mo. Siguro I'll start with kung ano yung yung binibigay ko. Recently ko lang din na-figure out kasi hindi naman ako yung tipo na alam mo agad na pag tinanong ko, what's your love language? Parang, di ba recently lang din naman siya naging topic sa mga netizens. Parang ganyan. So, siguro ako giving gifts. Tapos, quality time. Kasi, hindi ako palagi available, alam nyo yan. Gusto ko may me time ako eh. Very important sa'yo yan. Yeah, important sa kanang me time. So, if I really make time na i-meet ka, that's one of my ways of telling you na you're important to me and I love you. Kasi, di sana mini time ko na lang yung, diba, yung time na nagkita tayo. Parang ganon. So, isa yon. Then, yung mga, ko naman, mga gusto kong type ng love language na ginagawa sa akin is siguro receiving gifts din. The thought lang na parang pinag-isipan niya yung ibibigay niya sa akin. Nag-search pa siya kung ano yung pwedeng magpasaya sa akin. The thought ako mismo, hindi sa yung mismong material na bagay. Pero, ayun, kasi alam ko paano maging gift giver eh. So, parang sobrang na-appreciate ko talaga pag may nakakapagbigay sa akin ng gifts. Then, siguro acts of service. Wala lang kasi feeling ko kasi nakuha ko rin to sa mama ko. Kasi, tsaka sa daddy ko, as parents, ang pinaka-prominent na love language nila na paramdam sa akin as their child is talagang acts of service. Like, hanggang ngayon, matanda na ako, yung nanay ko pa rin nagluluto ng almusal ko and ng tanghalian at ng hapunan. Very dependent ako sa kanya sa part na yon. Kasi nga, ayun din yung love language niya eh, acts of service. Feeling ko na yung upbringing ko, yung upbringing Sino ko. nagdala? Na-influence siguro nun. Kaya parang I enjoy like na makareceive nga ng ganong type of love. Ikaw ba? What's your love languages? My love languages. Kasi nagkaroon ng time na I'm searching for someone to date. And syempre, uso naman yung tanong dyan para building their rapport to each other na anong love languages mo. It's okay for me kasi parang they're trying to know how they can connect with you. So, I was telling that time na ang love language ko ay words of affirmation and quality time. But, along the way, I realized na, I was actually asking myself this question. Is it superficial to say that my love language are all those 5? Hindi. Valid naman kung marami ka talagang love language. Diba? I mean, something that I can give her and I wanted to receive as well. For some, it could sound demanding. But for me, as someone who've experienced it, it's not really that much. Diba? Kasi if you wanted to put effort into something, you would eh. So, may it be in terms of words, time, giving gifts, physical touch. It's really possible eh. And hindi siya demanding If you have more options na ibig sabihin mas appreciative ka of literally anything. Pag gano'n pag nalaman ko na ang daming love language na nag-work for you, ang judgment ko sa'yo is, parang masaya ka kahit sa bare minimum. Ganon. Kasi parang okay ka sa magkita lang kami nito, masaya na ako. Or bigyan lang ako nito ng mga trinkets or nang nagpapasaya sa kanya, masaya na rin ako. Ganon. Or masabihan niya lang ako na ang galing-galing ko today kasi parang isang araw na naman na natapos and alam mo yun, ang dami ko na Ako, I feel like I view it the other way around.
Bakit? Parang how do you view that? Parang ganun trait. If hindi all out ang love, then I don't want it. Gusto mo sabay-sabay? Not necessarily. Pero parang ayoko nang pinapatsi-patsi ako. Wait, how do I explain Sige, this? example. Again just a reminder na we are all a work in progress. So, Yes. take my words with a grain of salt. Yeah. Wag niyo kaming i-judge Hindi based sa ako mga laging opinion tama. namin kasi hindi pa to ang final namin. Hindi ako laging tama. Ito lang We're yung still truth learning, ko. Diba? ganyan. Parang ito lang yung napagdaanan ko. Yeah. But what I'm trying to say is, that's why I'm saying na it could sound demanding to some. Kasi may mga tao na hindi siya kayang ibigay. And for some naman, it could show off as love bombing, which again, I don't want kasi syempre parang nasa tamang timing din naman yan and the manner of how you would show it. For the longest time, I've been single kasi and parang yung first relationship ko wasn't that desirable for me. Parang it wasn't Hindi how I ideal for envisioned you. Yeah. my present relationship. If hindi ko ibibigay yung buo ko, I'd rather not give it at all. That being said, quality time, of course. Parang feeling ko yun yung pinaka gusto kong mangyari. Kasi once na may quality time kayo with each other, everything could fall off, di ba? Yeah. In the same Totoo line. naman. And fortunately, I am very lucky and blessed naman to have been able to receive the same amount of love that I give out. Yeah. So that makes me very happy and satisfied. Yes. Good for you. Hindi, Thank ikaw you. Na. Next episode. Ikaw na panalo sa sa receiving of the love languages. For some, they would think na, ay, kailangan ata dalawa lang, pumili ka. Ganon. Pero pwede naman lahat, di ba? Oo. Kung kaya mo naman i-give, di ba? Yeah. Pero And hindi ka aminin mo, ayun nagtunog na. demanding din ako sa'yo. Doon sinabi ko. Hindi, kasi totoo naman dapat ganun tayo. Hindi, inormalize natin na dapat na normal ay. Oh, sige, Oo. anong ino-normalize natin today, girl? Lahat na lang ni-normalize, di ba? Dapat kasi ganun naman talaga yung standard. Pag magjojowa or magko-commit ka sa isang relationship, all in ka talaga. Hindi yung parang may reservations. Kasi commitment nga siya eh. Di ba? So, give your 100%. Hindi ko magets yung mga, hindi sa nanjudge ako, pero hindi ko lang magets yung logic na magjojowa ka tapos, or mag-aasawa ka tapos hindi mo ito todo. Like, hindi ka magko-commit 100%. Like, what's the point? Parang ganun. Ako siguro, I could get their point somehow as someone who's been there sa ganang situation. Maybe it's because of things din siguro na na-experience nila in the past. Say, for example, they've been in a bad relationship. So, parang this time, they're like testing the waters first. Kasi kung ibigay nila lahat, ang fear naman talaga is masaktan. Ako lang, parang I took that leap of faith na sige, give ko lahat. Kung masaktan ako, then so be it. Sabagay. Nakachamba lang. Yeah, nasinwerta talaga. Sinuwerte. Nakahanap ng katapat. Ganon. Ikaw ba, if you would be dating someone, mamaya. Mamaya agad. Oo, mamaya. Ganun ang senaryo. Hala. What's your ideal date? Ideal date? Ang ideal date ko kasi talaga is someone na hindi stranger yung kadate ko. Ayun lang, please. Hindi talaga ako mahilig makapaghalubilo sa strangers. So, I know someone who's not a stranger. ay, Guwapo. ala, Matangos ang ilong. be, 10 likes, share ko pangalan. oh my God, ang na showbiz mo naman, be. No, ayoko. Be, baka kalain, crush ko talaga siya. Ano? Hindi ba? Hindi. Ako totoo, akala ko crush mo siya. Baka siya. Ang ganda no? Hindi, eme lang mga be. Walang gana. Ano nga tanong ko sa'yo? Nakalimutan ko. For context, hindi kasi talaga ako mahilig sa online dating. Parang hindi talaga siya nag-work sa akin. I've tried. Nag-install ako, nag-uninstall, install, uninstall. Hindi talaga. It's not for me talaga. Meron agad akong, ang dami ko agad judgment sa parang naawa Sa lang kanila din ba ako. o sa sarili mo? Sa kanila kasi parang masyado naman akong judgmental. Pag
ano, ano ba yan? Mukhang fuckboy naman. Ay, mukhang masyadong mayaman para sa akin. May May intimidating mga ganun agad factor. ako. Sabi ko, ayoko makakahanap ng love ng, yung parang job, Oo. parang HR ako. Ayoko ng gano'n. Gusto ko organic, na parang starting as friends. Kasi, Gusto mo yung tinatanim muna. oo, kasi pag starting as friends, talaga makikilala mo siya step by step. Parang, para sumakses. Charot. Hindi, kasi di ba parang, ayun, parang may iba kasi, sige, nag-work sa kanila. And, sana, sa akin din nag-work. How I wish talaga na ganun ka-convenient makahanap ng jowa. Di ba? Parang Unfortunately, swipe lang. hindi. Unfortunately, it's not for me talaga. And, nakakainggit yung mga tao nakakahanap talaga ng pag-ibig. Ikaw, di ba, sa dating, ka rin? Sa dating app ka rin nakakahanap ng Sa pag-ibig. simbahan kami nagkakilala. Ay, ba, press release? Sige, sorry. Simbahan. Beyond Ako- the church. Okay. So, sorry po. Sa Beyond the Church po pala sila. My God. Anyway. Ayun, so ako, feeling ko talaga, ang ideal date ko is someone na matagal ko nang kakilala. Wala, yung normal lang namin na ginagawa, pero alam namin parehas na, may something has changed within me. Something Alam mo, gusto ka is- tatanungin na maayos. Dinudulo mo ko. I'm through with playing. Hindi, ito ang question. Are you actively looking ba for someone? Hindi, actually, as of now, parang, Are you inactively looking? yeah. Ano yung inactively looking? Ano yun? Be? Bakit hindi ka naghahanap? O sige. Sige, hindi ako naghanap kasi parang feeling ko hindi pa time. Wait lang na, Uy, Anong yun ang oras mata. ba? Yan, naiyak po siya kakatawa. Anyway, Pero seriously, hindi ka actively looking because yeah. May mga times, lalo pag ovulation phase, ganun mga babae, di ba? May luteal phase, may ovulation phase. Pag Go. ovulation phase, parang may mga time na, parang nakakaingit yung mga mag-jowa, ganyan. Sana all may jowa. May mga ganun talaga. So, mga parang at the back of my hormones mind. lang to, ganon. Oo, parang napatunayan ko yun na parang, hindi ko naman need ng jowa. Ano lang ako, parang malapit lang ako magkaroon. May mga ganung realizations ako. Masaya naman ako sa buhay single. And ayoko kasi magjojowa lang for the sake na magka-jowa. Gusto ko, I'm emotionally ready when I seek. Are you still not? Feeling ko naman ready ka na. Parang ready naman ako kasi parang I think I'm matured enough to be in a relationship. Ako, sa sarili ko, hindi pa ako, parang ayoko pa itigil yung pagiging single. Parang masyado pa ako nag-enjoy. Why Force why it? change something na Oh. hindi doesn't need to be changed at the moment. Pero siguro, feeling ko naman, di naman ako nagko-close ng doors. So, when it happens, pag naramdaman ko na, na I'm finally ready, hindi ko naman din ipagkakait sa sarili ko yung choice na maging jowa at mag-seek ng relationship Relationship. from someone. Yeah. Parang ganyan. So, let's cross the bridge when we get there. But that's nice. Falling in love just for the sake of the idea. It's not something that's very ideal. And it's not sustainable. Diba? I Parang agree. kung ganun yung reason bakit ka nag-jowa, eventually, hindi din maglalas yung relationship nyo. Unless talagang parang you grew together, tapos parang yung feelings mo is nag-evolve na rin, parang mas lumalim na rin. Ako nga, I'm theorizing in my mind, nasabi ko, siguro the reason kaya maraming relationships ang hindi nag-work. Kasi fundamentally, hindi talaga maganda yung pagka-build sa kanila. At some point, baka pilit, baka minadali, ganon. They're not taking the time, to actually date. Because dating, ang main purpose niya is to know each other, to help you understand each other, makita nyo yung do's and don'ts in a way. Kung parang marerespect mo ba yung non-negotiables Oo. niya. You know where to mga draw ganun. the line if needed, di ba? Alam mo yung boundaries mo, not just for the other person, but for yourself as well. oo. So, feeling ko maraming part na gano'n na mamadali. And, Parang nasiskip yung dating part. Parang yes. kayo na agad. May mga ganon. Oo. Yeah. And I'm not even talking about yung mga panliligaw versus dating. Kasi, panliligaw is when someone courts It's like you, asking di ba? for your permission. They're asking sa oo mo na maging kayo, ganon.
ina-earn ka. Mm-mm. Versus dating, merong mutual understanding and feeling na you have to know each other. Figure out muna. Oo, bago parang- tayo sa next phase. Parang, May sense of responsibility sa isa't isa na ay kailangan naming alamin to before kaming maging official. Before you fully go into a full-blown commitment. Ikaw ba? You were raised in a very traditional na family. Do you believe in courtship or in dating? oo naman. Which Kasi- one do you prefer? Both. Kasi, Mm-mm. ako parang ayoko din naman na yung bigla-bigla. 'Di ba? Sabi ko nga hindi naman ako hindi naman ako built for dating talaga. Oh. So parang kailangan i-court mo muna ako para yung intentions mo very clear agad sa akin kung parang baka kaya mo lang naman pala ako kinaibigan kasi may may motibo ka na ay pag naging close na kami, baka maging kami, ganyan-ganyan. Para at least alam ko yung intentions mo. So, pag alam ko na hanggang dito lang yung kaya kong i-offer na relationship sa'yo, ma-establish agad natin yon. Napaisip nga din ako sa culture natin, ang nangyayari, panliligaw, tas kayo na agad. Pero kasi naman, ang rigorous din ang process ng panliligaw. O nga, no, parang napaisip ako na, sa course kasi ng panliligaw, parang pwede na rin ipasok yung dating doon no? Pero kasi courtship could show off as something like si guy gustong-gusto si girl. So sige, ligaw siya. Pero si girl, wala talaga siyang feelings at all pero nagpapaligaw siya. Whereas sa dating, parang meron Parehas kayong kayo mutual na connection na you may know na gustong parang, mangyari yes. after na parang Oo, parehas parang- kayong okay sa idea na magiging kayo after dating. More like parang open kayo na this could be a commitment Something soon great. after. Oo, Pero oo. if it doesn't work, then it simply doesn't. Oo. Something like that. Hindi siya katulad ng panliligaw na one-sided pa lang siya at the start. Yes. Oo nga, no? Parang ayun pala yung difference niya. Courtship at the moment, hindi siya mag-work sa akin ha. When I see it sa mga ibang tao, courtship kasi parang could equate to hardship at some point na parang paghihirapan ko para makuha to. Then, yung mga people na naghihirap na yun who underwent those hardship, once they get what they want, they bask in the glory of their success. For example, sige, sabihin na natin yung mga dati, pagsisiba kita ng kahoy, pag-iigib kita ng tubig. Pero pag naging kayo na, the efforts started to become less and less up until wala na siya. Parang hindi na siya consistent. Nagbabask na sila sa glory na Ito na yung tinagot na reward ako ng nito eh. ito na yung reward ng Oo, mahal paghihirap na ko, so ako. hindi ko na kailangan maghirap. Diba? Oo nga, no? Sa Pero it bagay. doesn't apply to all ha. Oo, it doesn't Pwede apply to all. nagmamarunong lang ako. Oo. Mga mamaro kasi kami dito. Pero that's just based on my observation. Okay, sige. Something fun naman. I was about to ask you sana a funny dating story kung meron ka man. Wala But eh, since wala wala, talaga. funny kahit crush story na you could share. Funny. Or something shareable. Nag-iisip ako kasi ang konti lang naman ng crush ko sa mundo. Si ano? Very loyal ako sa mga crush ko. Si ano? Ay, alam nyo, something na I could brag about my friends. I could name all of their crushes in chronological order. Yeah. He's that kind of friend. Kabisado lahat. Kaya, I take notes of that. Pero ikaw na lang mag-share. Ng ano? Nag-iisip pa ako ng funny funny eme sa crush. funny Wala pa akong story. maisip Ayun. May alam ako. Ano? Second year. Hoy, Di ba may crush ka ng wag second yun. year? Baliw May ka, may pamilya asawa na at anak na yun. Wag Crush yun. lang naman Pero sige, kung di naman Hindi, siya naging mag-MU kami nun. Anyway. Sige, fun na lang, fun. Eto, ako kasi yung type ng person, 'di ba, na alam mo yan, pag may nakakadate ako, all in at the moment ako, pero pag hindi na, may tendency to get cringe sa akin yung memories. So there's this one time, nadala ng moment, hindi ko alam bakit ko siya sinama during one of our lakads. Lenny Rally? Yes. Oh my God. Shot on film pa kayong dalawa. Meron akong copy. Sa film talaga, guys. He was a good guy. Okay. Halata naman Nasa Oo, Lenny Rally mukha na naman mabait. It's just that I'm not that into him. So, during that time, kasi syempre parang usap-usap, ako naman na parang okay, go, sama ka. Kasi, sige, gusto mo sumama pero dapat lakad natin to. And, feeling ko pag nakikita ko yung mga picture, parang may regret na.
Hello, bakit? Hello, sana din yan napapanood to. Feeling ko hindi. Kasi, hindi ko na sila kinikip sa social media ko. Ayun, feeling ko interesting question. Hypothetically, nagkaroon ka ng date ngayon. And then, that date didn't turn out to be that beautiful or good, something good. So, de-detach ka. Would Of you or course. would you not follow, unfollow, or block, unblock, something like that? Ay, first of all, hindi ko ifa-follow hanggat hindi. At kung pangit ang feed, ba't ko ifa-follow? Girl. Doon tayo sa mga yung nagpapaganda ng FYP natin. Hindi para mag-follow na zero yung zero yung Instagram. Be, hindi para Naka-follow ka pa ba sa akin? Ang pangit ng feed ko. Be, wag pa-humble. Maganda ang feed mo. I know. Pero ayun, hindi rin kasi, alam ko kasi commitment din kasi for me ang pagfa-follow. I take that seriously, guys. Pag may finalo ako na someone, ay, follow ko ba to? Baka mahirapan ako mag-unfollow kasi baka sabihin, ba't ako So, say for example, you went on a date na. Tapos naka-follow na ako sa kanya. Naka-follow na kayo. Would you unfollow? Depende siguro sa pangit ng date. Like, kung pangit lang in terms of, wala, parang pares kaming boring. Siguro, hindi yun, You'd rather not na lang. hindi, parang hindi naman siya grounds na unfollow ko siya. Kasi parang, pero kung may siguro offensive siya na sinabi or, basta parang may negative. Halimbawa, ang for me. sinabi, it's not you, it's me. Pag may ganun, pag Oo. sinabi niya yun sa akin. Oo. Ako hindi sa pagiging parang main character or something or pa cool, pero I'd rather na marinig 'yon kaysa yung bulahin ako na parang patatagalin pa yung relationship tas in the end hindi naman kami mag-work. Huwag tayo mag-aksaya ng oras sa isa't isa. Parang for me, I appreciate yung mga ganon actually. Pag sinabi na it's not you, it's me. Pero kung talagang crush na crush ko siya, hindi pa talaga pwede mag-work. Hindi para maging desperado. Sige, go. I-unfollow mo? Isa akong believer ng detachment and unfollowing. So, big fan ako niyan. Actually, hindi ko alam kung toxic trait ba siya. So, sabi sa inyo, huwag niyong susundin lahat na nandito. Yeah. We're a work in progress. Hindi kami Ang kaya lang tao. namin ihain sa table na to ay truthfulness Yeah. and yung reality namin. And hindi kami influencer So, yung mga sinasabi namin dito Bad is not to, influencer kami. not to influence. Oh my gosh, bad influencer tayo. Sa 5 naming nanonood, bad influencer kami. Kalimutan ko sabihin ko. Big fan ka ng pag-unfollow Oo. and pagbablock. I remember my first ex, sabi niya sa akin nun. Kasi ang eksena, syempre, galing heartbreak. Feeling ko hindi na reciprocate yung efforts ko. Ang press release ko nun parang, I have all the love and time in the world to give. Hindi ko lang makuha yung kahit bare minimum na gusto ko, pabalik. After that, he sent me a very long letter. And then... Letter talaga? Hindi message? Letter naka-MS Word. Akala ko letter na yung parang handwritten No. letter. Naka-MS Word, matatouch pa naman ako. naka-docs file. Ang issue ko nun, hindi kami nakapag-spend ng time together. And then, nakagawa siya ng letter. So, parang sabi ko, hulo kung in-spend mo ng pagsulat ng letter na to, Yung nag-bonding effort na mo lang sana tayo. sa ganyan is Oo. chinanel mo sa nung tayong dalawa. Pero no Kasama. hard feelings na sa eksena na yon. It's just what it is na hindi kami nag-work. Pero during, when I was reading that letter, parang sinabi niya na, I hope you don't unfollow me or unfriend me sa social media. Kasi daw. I want to see you succeed in life. Ako hindi, I don't believe in that. If tapos na yung era mo sa buhay ko, there's no point in Oo. lingering. Hindi naman kasi toxic talaga yon kasi it's your own Instagram naman and walang dapat magdidikta kung sino ang dapat mong i-follow at Kasi i-unfollow. ang eksena that time, pati yung nanay niya, friend ko na sa Facebook. So, in-unfriend ko lahat. After that, wala namang something. Ang story actually, after that, para nag-break muna ako sa mga bagay-bagay. In terms of dating, hindi muna ako nag-date ng So single life for a muna. long time. And then, come the time, parang I wanted to put myself out there ulit. So, I went on this date one time. And hindi talaga siya for me. So, during that time kasi kinuha niya yung phone ko. Siya Kaya siya yung nag-follow sa nag-follow sa sarili sarili niya. niya. Nung
pag uwi ko, kasi alam mo, gumawa na nga lang ako ng dahilan nun eh. Sabi ko, ay, may pasok pa ako bukas. Or something like that. Para, just to get out of Makaalis the, lang, ganun. of the conversation. And then, nung in-unfollow ko siya, sinabi ko naman sa kanya straightly, it won't work. Tapos, in-unfollow ko siya, feeling ko hindi niya agad nakita. After a few hours, nag-message sa akin. Nagkagalit. Ay, wow, unfollow? Akala mo, pogi mo, ganun. First of all, di ko naman kiniklaim. And first of all, then, hindi naman siya yung nag-follow sa'yo. Basically, ikaw lang din naman nag-follow sa sarili mo. So, okay lang din. Wala naman siyang doon. The funny thing is, hindi ko na ma-remember yung pangalan. Well, hindi ka main character, sorry. Be, ba't galit ka pa sa akin? Hindi ako nagagalit. Natatawa na ako. Feeling ko, part din yun ng mga process of knowing thyself. Maganda ngang way din yung exploring Mm-mm. exploring different people. Ano yun? Hindi, parang you to put yourself out there kasi parang, it may not work all the time pero at least you know what works for you through that experience. Pero yun nga, again, it's not my cup of tea. So yung mga gumagawa nun, good for you guys. I hope nakikilala nyo ang sarili nyo sa mga ganyang aktibidad. And you know what? The beauty of having a friend like you whose point of view is like that is pag kami, parang medyo may blur na sa vision namin. May bias na, ganyan. You're the people who we run to. Oo. Na, bestie, Parang snap out what of do it. I do? Ganyan. Wake up. Yeah, tama naman. Diba? Chibog mo na, walang kwento. Pero ayun, it's all in the past now. With what I have right now, I feel like really the stars have aligned. What's your question? What's your question? Ano yun? When is it valid to feel jealous? Feeling ko i-connect ko siya sa love language ko siguro. Siguro kunyari, parang birthday ko, ganyan. Pretty? Birthday ko? Mga Aquarius talaga no? As an Aquarius. Parang, mas nag-effort siya sa sa regalo niya kay someone. Siguro ka-work. Ka-work or Pag friend, feeling ko okay sa akin kasi alam ko naman na may iba ang relationship mo sa friend, iba rin ang relationship mo sa partner mo. Sometimes, deeper ang connection kasi talaga ng friends, lalo pag childhood friends. Pero, mararamdaman mo rin naman yun, di ba, pag may mali siya na. Ayun nga, kunyari, and for example, ang petty niya, pero kasi feeling ko, kasi nga, kung love language ko ay receiving gifts, parang yung niregalo niya sa akin, hindi ko naman gusto. Yung hindi man lang siya nag-effort na alamin kung ano yung magpapasaya talaga sa akin. Kasi if you really love someone, guys, kahit dahon lang yan, basta, ito yung favorite niya kasing plant, or ito yung yung favorite niya kasi napanood niya sa Studio Ghibli na film. So, kumuha ko ng dahon ng puno na yon. Kaya ka napunta sa conclusion na yon is because masyado mong kilala yung partner mo na, kasi na-appreciate niya ganyan-ganyan. Pero kasi alam mo pag yung anong gagawin ko dyan pag binigyan ka ng regalo? Hindi dahil sa ungrateful ka. Hindi mo ba ako kilala? Kahit diamante pa ibigay sa'yo, kung hindi ka naman into diamonds, hindi mo siya ma-appreciate. Ako naman, feeling ko, when it comes to jealousy, it's valid if it's coming from a reason na logical. Logical ba to na magsiselos ako sa ganito? Parang minsan hinuhuli ko rin yung sarili ko na, ba't ba ako nagsiselos sa ganon? But for me, it's healthy. May certain amount of jealousy na healthy. Just for you to let your partner feel na nagsiselos pa rin ako sa mga ganitong bagay. I'm just being protective of what we have right now and just to let you know na I'm afraid to lose you still. And parang nanghihingi ka lang ng assurance at some point. And wait lang, ang healthy part actually sa sinabi mo is, sinabi mo sa partner mo bakit ka nagsiselos. At talagang sinabi mo yung reason bakit ganun yung nararamdaman mo. Diba? Alam mo, speaking of which, ngayon ko lang nakakontemplate na the reason why we worked so well sa current partner ko ngayon, pero ayokong i-name drop, hanapin nyo. Hanapin nyo, bala kayo. Isa po siya sa mga followers ng Huy. Isa siya sa 20 plus followers namin sa Instagram. 20,000. The reason why we worked so well at the moment is because feeling ko,
I was able to be at a point na naging highly communicative na ako. Whereas before, sobrang hindi. Parang gusto ko dati, hulaan nyo kung ano nararamdaman Hulaan ko. mo, anong Oo. kinakabad tripan ko sa'yo ngayon. Mga ganong. And I have to be honest about this because napagdaanan ko siya and I feel like kung may mga mas bata man na nakakapanood nito. or mas diba, bago lang sa parang- relasyon. Oo, in terms of dating, they wouldn't know na ay ganito na pala yung yun nangyayari sa akin ngayon. Yes, nangyayari siya. That's the bitter truth na kailangan nating pagdaanan. Hindi naman tayo laging magaling agad. For something to work, you have to be your best self. And in order for you to be your best self, you have to experience things. Throughout that time of accumulating all of those things, the wisdom, you fall apart, 'di ba? Para nagko-falter ka din. And it's not something to be ashamed of. And was I ashamed na ganun ako before? I'm not proud of it, yes, pero ashamed, parang no, that Fritz led me to become this Fritz. So, do you have anything else to add? As the resident single sa barkada namin, if you feel bad na wala kang Valentine's date, you have yourself. You can always date yourself. Just try. Just try dating yourself. Sometimes, hindi mo akalain na nakaka-enjoy pala siya. Ikaw, anong ano mo? Are we asking you for here and to go na ba? Ay, sige. For here and to go na pala. Siguro for here, I'll make it na iwan ko na dito, no? Yung sigurong idea na to date just for the sake of dating. Then again, kasi babalik tayo sa idea ng societal pressure. 'Di ba? Parang things that would pressure us into dating na nagiging untrue na tayo sa sarili natin na, do we really want this? Do we really want to go in this type of date? Just for the sake na meron. May ma-date. Yun. What's your for here? For here, wala akong talaga. Parang wala naman akong iiwan na Wala. Hey! Perfect ako eh. Pero may tugo kasi ako. Ah, sige. So, magsasabi na ako ng tugo ko. Tugo ko siguro, ngayon ko lang na-realize yung difference nga between courtship And dating. and dating. I-take in mind ko yun na, ano ba to? Nag-aas ba to ng permission o dating ang gusto? Kasi baka ma-misinterpret ko siya in the future. Parang, baka ang dating sa akin, nanliligaw, yun pala dating ang gusto. So, oo nga, I have to be mindful din na may difference nga pala. Very ang difference niya. Hindi ko lang napag-iisipan until na-bring up mo. That's Ikaw, nice. what's your To go. Feeling ko, ang thing na babaunin ko pa rin, I would take to go with me. And gusto ko sanang i-impart din sa audience. When it comes to dating, you have to indulge sa experience. You have to feel it. Hindi ka pwedeng may shortcut. For one, I don't think it would work. For those na nag-work yung ganun, then congratulations. Good for you. I'm really happy for you. Totoo. Pero for a lot of people, it could not. And really, dating is enjoyable. Being romantic with yourself and with other people, it's fun. You should really enjoy the experience that comes with it and wag magmadali. And within those moments, there comes learning. And yung mga learnings na yon, need nating isabuhay for us to become the better version of ourselves. Kasi if may mga nagawa ka ng mistakes, parang you should tell yourself na you've experienced this before, you owe it to yourself not to repeat the same mistake twice. So something like that. That's my to go. Taray. Ang pinagandaan naman yung tugo. Nahiya naman yung Hindi tugo kayo ko. wala naisip yun. Naalala ko lang, oh, by the way, that quote didn't come from me. Parang sinabi lang din siya sa akin ng isa sa mga naging managers ko during my previous job. I always bring it with me, yung mga philosophies na ganun. Thanks to that. Good for you. Okay. Happy Valentine's. Happy Valentine's, and to you who's watching right now, Happy Valentine's Day. Happy Valentine's. In advance. May date ka. Sana all. Kaya ka nanonood dito, wala kang date. Ako sa'yo. So siya. Okay. See you next Tuesday. See you next Tuesday.